Pagkaraan ng ilang oras, ipinaalam ni Jiwoo kay Mr. Caden na si Duque ay isang taksil din. Gulat na gulat siya sa nalaman niya. Bilang karagdagan, sinubukan din ni Duque na patayin si Kane upang pigilan siya sa pagkalat sa mundo. Si Mr. Caden ay hindi nabigla, gaya ng sinabi niya sa Jiwoo, na walang bago doon, dahil ang mga tao ay maaaring magtaksil sa kanya anumang oras. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na, sinabi sa kanya ni Kane na sila ay malapit sa kanya, at sinabi sa kanya ni Mr. Caden na ang pagsasanay ng isang grupo, pamilya o mga kaibigan ay malawak na kumalat. Tinanong siya ni Jiwoo kung paano maaaring maging kakaiba ang bagay na yun, at sinabi ni Caden sa kanya na ito ang katotohanan at ito ay totoo lalo na kapag may kinalaman sa kapangyarihan. Dagdag pa niya na sabi na niya na kakaiba ang mga bata sa paligid niya ay weird. Nagpaalam si Mr. Caden sa Duque ay gumagamit ng mga kasanayan ni Snogler. Idinagdag din ni Jiwoo na sinabi nga niya sa kanya na tinuruan siya ng top 10, Caden, at mga bagay na ang Snogler ay mayroon ng apprentice at nagtataka kung nakakuha na naman siya ng panibago. Tinanong ni Mr. Caden si Jiwoo tungkol sa away at kamusta. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na iniisip niyang mas madali na ito kaysa dati. Tinanong siya ni Mr. Caitlin kung straightforward ang laban. Kahit na pagkatapos gamitin ang kapangyarihan ng nangungunang top 10, sinabi niya sa kanya na ginamit ni Duque ang kapangyarihan mula sa nangungunang top 10, ngunit may isang bagay na hindi natural. Mukhang mas mahusay na pamahalaan ni Duque ang mga kapangyarihan. Tinanong siya ni Mr. Caden kung ano ang iniisip niya sa bagay na yon. Naniniwala si Jiwoo na ito ay dahil ginamit ni Duque ang kapangyarihan yon sa maikling panahon mula nang siya ay tinuruan. Dahil tinuruan siya, malamang matagal na siyang nagsanay sa akademya. At dahil dyan, na-master niya ang kanyang kakayahan. Ang kanyang pagsubok na gamitin ang kapangyarihang yun ay napakabago at hindi pa hinog. Naging masaya si Caden habang nasa punto si Jiwoo, ipinaliwanag pa niya sa kanya, tulad ng lagi niyang sinasabi sa kanya na kahit na may parehong dami ng enerhiya ang bawat tao. Ito ay kung paano ginagamit ng isang tao, at binabago nito ang outcome ng resulta. Kaya sa kaso ng Duque, itinatakda niya ang kanyang sarili para sa pagkabigo noong ginamit niya ang bagong kasanayan imbis na ang luma, kung saan ay nakasanayan na niya. Inutusan niya si Jiwoo na huwag gumawa ng ganitong uri ng kamalian sa kanyang buhay, kung saan tinitiyak sa kanya ni Jiwoo na hindi siya gagawa ng mga kakilakilabot na pagkakamali tulad niyan. Bigla siyang nagpasalamat kay Mr. Carton sa tulong niya. Nagulat si Mr. Carton at sinabi sa kanya na hindi siya tinulungan. Iniligtas lamang niya ang kanyang sarili mula sa pagharap sa kanyang mga pinsala at tinanong kung nakuha niya yon. Sumang-ayon si Jiwoo bilang nakuha niya ang kanyang punto. Sinabi niya muli na ginawa niya ito dahil ang kanyang mga pinsala ay magiging abala sa kanya. At walang ibig sabihin na ito ay isang tulong. Sa kabilang banda, ang Duque ay malubhang nasugatan, at siya ay pumunta upang makipagkita sa kanyang amo. Habang iniisip niya na ang lahat ng ito ay nangyari dahil kay Jiwoo at pang-aabuso sa kanya. Bigla niyang narinig ang boses niya. Tinanong niya ito kung bakit siya pumunta dito, nakita niya at sinabi na siya yon, ang kanyang senior apprentice. Nilapitan siya ni Royce at tinanong siya kung sino ang kanyang senior apprentice. Sinabi niya yun sa kanya dahil lang sa itinuro sa kanya ng kanyang amo ang isang maliit na bagay o dalawa. Nagsimula siyang mag-isip kung nasaan siya, ang kanyang apprentice. Sinabi niya sa kanya na ito ay perpekto dahil siya rin ang naging interesado sa kanya. Tinanong siya nito kung totoo bang bumibisita si Caden at ang apprentice niya sa academy niya. Kaya't alam nilang lahat na ang Duque ay isang taksil at si Kane ay muntik nang mapatay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Sinabi ni Arthur na ang pagkakanulo ni Duque ay naghubad ng pugad ng trumpeta sa akademya. Sabi ni Sabine, alam na niyang may mali sa lalaking yon. Tinanong ni Jisuk si Arthur kung wala siyang ideya na siya ay isang traidor. Hindi siya itinuturing ni Arthur na isang traidor kahit nasa kanyang panaginip. Inilagay niya ang kanyang ulo sa dingding at sinabing ang kanyang pagkakanulo ay ikinagulat niya. Hindi lamang siya, ngunit ang lahat ng iba pang nangungunang top 10 ay nararamdaman ang parehong bagay, dahil si Duque ay isa sa nangungunang 10. At siya ay nananatiling mahalagang bahagi ng akademya at ang prestigious Grand Family, dahil wala ni isa sa kanila ang mag-aakalang ang isang tulad niya ay magtaksil sa paraang ginawa niya. Tinanong siya ni Gang Shak kung magiging bahagi din ba ang pamilya ng Grain ang mga Frame, dahil si Duque ay bahagi na nila. Si Arthur ay ibinalita sa kanya na ang pamilya ng Grain ay tinatanggihan ang palagay na yon. Dahil sila rin ay nabigla gaya ng iba,
at umaasa na malalaman nila ang tungkol sa katotohanan kapag natapos na ang investigasyon. Ipahayag ni Gang Shak ang kanyang pagdududa na walang nagsasabi kung kailan muling magbubukas ang akademya, sinang-ayunan siya ni Arthur. At ito ay dahil sa bawat pagtitiwala ay nasa sayre ng husto, na hindi na naramdaman ng mga organisasyon na mapagkakatiwalaan nila ang kanilang mga talento sa hinaharap sa mga kamay ng akademya. Kailangan din niyang mag-lay low kapag bumalik siya. Siya babalik sa tahanan ng kanyang pamilya dahil sila ay nag-aalala at natatakot din sila na baka pag-interesan din niya na sumanib sa frame, tulad ng ginawa ng Duke. Sinabi ni Jiwoo na hindi niya ito nakikita kay Duke, na sinang-ayunan ni Arthur na hindi niya nakita. Ngunit maraming tao ang nagdududa. Naalala niya ang oras na naliligo siya. Habang siya ay nasa kanyang bathtub, isa sa mga lalaki ang pumasok sa loob at sinabi sa kanya na gusto na ang master ay bumalik sa lalong madaling panahon, kung saan sinabi niya sa kanya na alam niya. Habang inaabisuhan siya na bumalik sa bahay, ang lalaki ay ipaalam sa kanya na gusto ng master na umuwi siya kaagad. Sinigawan siya nito at tinanong ang dahilan. Ibinigay sa kanya ng lalaki ang telepono at sinabi sa kanya na ipapaliwanag sa kanya ng master. Kinuha ni Arthur ang tawag nang makalabas siya sa batya at tanungin kung ano ang nangyayari. Sinabihan siyang gusto niyang bumalik siya kaagad. Sinabi niya sa kanya na bumalik sa narinig niya bukas. Tinanong siya ni Arthur kung ito na lang ang kailangan niyang gawin ang umuwi. Ipinaalam niya kay Arthur na magdadaan na siya sa mga sunod-sunod na tanong sa pagbalik niya. Nagulat siya sa narinig at mga tanong, kung ano man ang hinala ng kanyang pamilya ay maaaring pagtaksilan silang lahat dahil lang sa pagtataksil ni Duke sa kanyang pamilya. Ang kausap sa telepono ay nagsabi sa kanya na proseso lang ang kailangan niyang pagdaanan. At kung loyal siya sa kanyang pamilya, ang kailangan lang niyang gawin ay masunod ito. Si Arthur, sa tingin niya ay walang tiwala sa kanya ang kanyang pamilya. Tinanong siya ni Jiwoo kung ayos lang siya, na sinabi ni Arthur syempre. Sinabi ni Arthur, silang lahat na kahit papaano ang incident ay hindi dapat maging masama para sa kanila. Lahat sila ay nagtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya na ang Mundo Awakens Union ay nagdebate sa kung ano ang dapat nilang sanction sa Worlds Awakens 1, para sa kakulangan upang itago sa kanilang tunay na kapangyarihan. Ngunit ngayon ay may Duke na sa kanilang isipan kaya hindi na sila magdadahilan para alalahanin sila. Bilang karagdagan, ang anumang pagdududa tungkol sa anumang maaaring nauugnay sa frame ay inalis. Dahil lahat sila ay tumayo laban sa kanila upang iligtas ang mga mag-aaral ng mundo na gumising sa akademya. Ipinahayag ni Arthur ang kanyang makakaya, nanalangin para sa kanila at sinabi sa kanila na oras na para bumalik siya sa kanyang pamilya. Tinanong siya ni Jiwoo kung pupunta siya ngayon. Sinabi niya sa kanya, wala siyang gagawin dito at uuwi na siya. Nagpaalam siya sa kanila at lumakad na siya pabalik. Iniisip niya, nakakatuwa na kahit ang kanyang pamilya ay hindi nagtitiwala sa kanya ng buo, ngunit pinagkatiwalaan siya ni Jiwoo. Iniisip niya kung inosente siya, iba. Biglang lumapit si Jiwoo doon na tumatakbong habol sa kanya, may hawak na diary at panulat sa kanyang kamay. Hiningi ni Jiwoo ang kanyang numero, kaya't patuloy siyang nakikipag-ugnayan. Binibigyan niya siya ng panulat at isang diary para isulat ang kanyang numero dahil hindi niya madala ang kanyang telepono sa loob ng akademya. Itinapat ni Arthur ang kanyang numero sa diary, habang kinokontrol ni Jiwoo ang kanyang puwersa sa gabi, at si Mr. Kaden ay nakaupo malapit sa kanya at inutusan siyang mag-focus. Sinabi niya sa kanya na ilarawan ang kanyang kamakailang labanan at tumuon sa imahe upang mailabas ang mas malaking kapangyarihan at tumpak na kontrol. Habang sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na walang alinlangan na mas naging matatag siya kaysa dati. Ngunit hindi pa rin ito sapat dahil gumawa siya ng mga kaaway sa frame at ngayon alam ng mundo na siya ay kanyang apprentice, kaya kailangan niyang harapin ang panganib na tumingin sa paligid niya. Kaya dapat siyang magsanay tulad ng impyerno ngayon at higit pa kaysa dati, na parang wala nang bukas. Habang si Mr. Carton ay nagtataka kung siya ay hinihiling sa kanya na magsanay ng higit pa sa ginagawa niya. Bilang si Royce sa pagtayo sa bubong ng akademya kasama si Duke. Tinanong niya ito kung ito ba ang akademya na sinang-ayunan ng Duke. Tinanong siya ni Duke kung bakit siya pumunta dito. Sinabi sa kanya ni Royce na sinabi sa kanya ni Sir Andre ang tungkol sa Caden's apprentice kaya hindi siya makaupo pagkatapos marinig yun dahil gusto niyang makita kung sino ang apprentice ni Caden. Sa pagiging Caden, alam niyang hindi siya kukuha ng sinuman sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit mayroon na siyang apprentice ngayon. Nagtataka si Duke kung nandito si Royce para makita si Jiwoo.
Lumipad sa himpapawid si Royce at sinabing magpadala muna siya ng kanyang pagbati. Inilalabas niya ang kanyang enerhiya sa buong lugar. Nang hiwo na ang tunog, binuksan niya ang bintana at tumingin sa labas. Habang si Mr. Caden and sense ang sensasyon ay of Schnauzer's power. Alam ni Duque na nag-iisa si Royce at umatake lang sa lugar. Iniisip niya kung nag-iisip pa nga ba si Royce at hindi niya maiintindihan ang gustong gawin ni Royce. Habang si Garrett at ang lahat ng iba pang mga propesor mula sa World Awakens Academy ay lumabas upang makita kung sino ang umaatake. Nalaman nila na si Royce na Schnauzer's apprentice. Nag-iisip si Gareth na sinabi sa kanila na hindi niya maveri kung ano ang nais niyang ipabatid sa kanyang paunti-unti pag-atik ilang araw na mula ngayon. At muli, heto, umatake na naman sa kanila, miserableng sinasabi ni Royce sa kanila na malaking pagkakamali nila na binangga nila ang frame, dahil walang kinalaman sa kanya ang pag-atake ng frame. Ipinaalam niya sa kanila na ang mga pag-atake sa lugar na ito ay hindi niya ideya, ni ang kanyang master plan. Sinabi niya sa kanila na hindi lahat ay maaaring sumang-ayon sa kung ano ang gusto ng frame at ng organisasyon. Bumangon si Duque, at sinabi sa kanila na ang pagiging apprentice ni Schnauzler na kabilang sa top 10 ay nagpaparamdam sa kanya na lumulutang siya sa kapangyarihan sobra pa sa dati. Ngunit ang pagiging pinakamataas na tensyon, ingay o apprentice ay nagpapahintulot sa kanya na itaas ang kanyang ulo ng mataas tulad ng kung ano siya. Isinasama niya na ang nangungunang 10 sa mundo ay ang mga panuntunan sa mundo at ang kapangyarihan at autoridad na maaaring makuha ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagiging apprentice nila, ay magiging tremendamente. Iniisip niya, walang tanong sa kung ano man ang makukuha niya, tanggapin ito bilang kanilang apprentice. Gagawin niya ang lahat para maging apprentice, kahit gaano pa ang pagdaanan. Sinabi ni Royce sa kanila na inilabas na niya ang kanyang kapangyarihang upang tumawag ng opponent. Ultimately, babalik sa normal ang lahat ng mga gusali, at ang kredito ay mapupunta sa espesyal na isolation na naka-install sa loob ng kanilang sistema ng seguridad. Tinanong siya ni Garrett kung ano ang dahilan ng pagtawag sa kanilang lahat. Sinabi niya na narinig niya na si Sir Caden ay naroroon sa gusali, kaya siya ay pumupunta upang magbigay galang. Nakarinig siya ng isang boses sa kanyang tagiliran. Nagtanong sa kanya kung ano ang ninanais niya. Lumingon siya at nakita niya si Mr. Caden na nakatayo. Ang sabi niya ay si Mr. Caden, at matagal na din. Si Sir Caden ay bumulong sa harap niya at sinabi sa kanya na ang kanyang master ay nagpadala rin ng kanyang paggalang. Sinabi ni Mr. Caden na wala siyang pakialam at hiniling kay Royce na sabihin sa kanya na lumabas at makipag-away na sa kanya. Sabihin sa kanya ni Royce na alam na niyang hindi yun possible. At sinabi ni Royce na pumunta siya doon para hindi makipag-away sa kanya, ngunit para magbigay-pugay sa kanya at siya rin ay umaasa na makilala ang kanyang apprentice. Tinanong siya ni Mr. Caden kung ang apprentice ay magiging interesado sa kanya. Bilang kapalit dahil siya ay Caden's apprentice. At bukod pa riyan, sinabi sa kanya ni Lord Andre na may kakaibang talento ang kanyang apprentice. Pagkatapos makinig kay Duque ay impress sila na ang isang nangungunang sampan ay nagsasalita tungkol kay Jiwoo. At nagtataka kung gaano kakaiba sa Jiwoo. Sa bawat nakakaharap niya, habang si Jiwoo ay bawat isa ay nagsasalita sa tuwing siya ay naghihinuha na si Jiwoo ay walang kinalaman sa kanya maliban sa katotohanan na siya ay Caden's apprentice. Sinabi ni Royce kay Mr. Caden na inaasahan niyang bibisita siya sa kanya ng pribado. Hindi ba sila preparado para sa kanila na magkaroon ng maayos na pagpapakilala? Hiniling niya na sundan siya ni Royce at lumipad siya sa sobrang bilis. Dinala siya ni Caden siya sa lugar kung saan naroroon na si Jiwoo. Ipinakilala siya ni Caden kay Royce. Naalala niya nang hindi tinanggap ni Caden si Royce bilang kanyang apprentice at hiniling na mawala siya, sinabihan siya na hindi niya kailangan ng apprentice. Iniisip ni Royce na kahit ang World Top 10 na si Lord Schnauzler na mataas ang tingin sa kanyang potential pagkaraang i-reject siya bilang candidates tulad niya. Nagtataka siya kung ang maliit na bata na nakatayo sa harap niya ay nasala ni Caden. Sinabi niya ang kanyang pangalan kay Jiwoo na siya ay Royal at Lord Not's apprentice. Nagtataka si Jiwoo kung ang Schnauzler ba ang kabilang sa top 10. Sinabi ni Jiwoo ang kanyang pangalan kay Royce na siya nga si Jiwoo So. Ipinaalam ni Royce na pumunta siya sa lugar upang makilala siya. Iniisip ni Jiwoo kung seryoso ba si Royce na nais siyang makilala. Sinabi sa kanya ni Royce na siya ay dumating upang salubungin siya bilang siya ay Mr. Caden's apprentice, at para makipaglaban sa kanya, nagsabi si Mr. Caden sa kanya na huminto.
At ito ay enough na, nagtanong si Royce kay Mr. Caden kung ano ang dahilan. Bilang ang kanyang master na si Lord Chaucer ay maparangalan ng kanyang makapangyarihan. Tinanong niya kung bakit issue sa kanya ang makipagkumpetensya sa apprentice ng isang tulad ni Caden. Sinabi ni Caden kay Royce na katatapos lang ni Jiwoo under his wing recent. Tinanong niya si Royce kung gusto niyang makipagkumpetensya sa isang baguhan na tulad ni Jiwoo. Sinabi sa kanya ni Royce na walang kahihiyan na gawin yun, dahil siya ay apprentice ng isang lalaki na kilala ng World's Top 10 o Icon Ones, at bilang siya ay si Caden, palaging nakikipaglaban sa bawat makapangyarihang dumating sa kanya. Napaka-ironic na makita siyang nakatayo sa pagitan ng kanyang apprentice kapag ito ay nasa isang pag-atake, ngunit isang opisyal na kahilingan para sa isang laban. Tinanong niya si Jiwoo kung ito ay tama, at si Jiwoo ay sumang-ayon. Tinanong ni Royce si Jiwoo kung mananatili siyang permanente sa likod ni Caden para protektahan ang kanyang sarili. Sinabi ni Royce na si Caden ay isang lalaki na kinikilala ng World's Top 10. Sinabi niya kay Jiwoo na dapat siyang makaramdam ng kahihiyan dahil siya ay isang apprentice ng naturang individual at still ay tumatanggi pa rin siya upang makipagkumpetensya. Sinabi niya kay Jiwoo na ang kanyang mga galaw ay magdadala kay Mr. Caden ng malaking kahihiyan. Sinabi ni Mr. Caden kay Jiwoo na huwag pansinin ang mga panunuya ni Royce. Dahil nagpo-provoke lang ito. Iniisip ni Jiwoo na si Royce ay sorbang malakas. Wala sa kanyang liga dahil siya ang nangungunang top 10 sa mundo. Kaya dahil dyan, dapat kasing lakas siya ng lalaking si Jurian. Ngunit bilang siya ay apprentice ni Caden, kung siya ay tumakas sa kanyang hamon, siya ay magdadala ng kahihiyan sa pangalan ni Caden. Ayon sa sinabi ni Royce, bigla, na may isang Mason ng flash, may isang lumitaw sa kanyang harapan na parabang siya ay omnuam. Kung saan nagsabi kay Royce na kung gusto niyang makipag-away sa kanya, kailangan niyang pagdaanan siya para lumaban sa Caden's apprentice. Gulat si Royce na makita si Omnium sa likod niya, at tinanong kung bakit siya nandoon at ang Omnium ay hindi tumutugon sa pagsasabi na hindi niya gaanong pakialam ang kanyang negosyo. At hiniling sa kanya na mawala mula doon. Siya ay nagpaliwanag na siya ay nandoon upang makipag-away sa apprentice ni Caden, at ito ay walang kinalaman sa kanya. Ngumisi siya at tinanong si Omnium kung binibilang ba niya ang sarili niya na apprentice din ni Caden. Ngunit tumugon si Omnium na siya ay dedikado sa apprentice ni Caden. Tinitigan nila siya at tinanong ni Omnium si Royce kung bitter pa ba siya sa hindi pagkuha sa kanya ni Caden bilang apprentice. Alam niya kung paano siya nagsimulang magmakaawa upang maging mentor niya si Caden. Ngunit sinipa muna siya ni Caden bago siya naging Chaucer's apprentice. Nabigla si Jiwoo nang malaman na ang taong ito ay sinubukang maging mentor si Caden, ngunit ni-reject niya ito. Nagalit si Royce at tinanong si Omnium kung mayroon siyang death wish at sinagot siya na rinig na niya ito sa kanya dati. Inilabas niya ang kanyang Awakins energy para atakihin siya, at ang pressure ay napakataas kaya ginamit ni Caden ang kanyang enerhiya para iligtas sila ni Jiwoo. Inatake ni Royce si Omnium, ngunit lumipad siya sa himpapawid upang iligtas ang kanyang sarili. Ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan at ginagawang isang buwan mula dito. Habang si Ross, ito ay gumagalaw pabalik. Nagsimula na silang mag-away, habang si Jiwoo naman ay pinapatigil sila kay Caden dahil nag-aaway sila dahil sa kanya. Ngunit bilang tugon ni Caden, ang Omnian ay gumawa ng sarili niyang pagpili at hiniling sa kanya na huwag kumuha ng sidetrack at mag-focus. Sinasabi ni Caden na marami siyang matututunan sa panonood ng mga makapangyarihang lumalaban sa isa't isa. At kahit na sa kanyang kasalukuyang antas, mayroong isang bagay para sa kanya upang matuto mula sa. Panuorin sa dalawang away na yon, si Jul ay nagtataka kung paano matuto sa pamamagitan ng panunood ng isang tao na nag-aaway, habang si Cartin ay nakatingin din sa kanila. Sila ay nag-aaway sa isa't isa at sinabi Royce na siya ay dapat na nawala ang kanyang mga pandama dahil siya labanan habang inilalantad niya ang kanyang sarili dito. Lalo na kapag siya ay pagpunta laban sa kanya. Sila ay umaatake sa isa't isa. At Royce, ito ay naging mas malakas kaysa sa kay Omnium habang patuloy na umiiwas sa kanya. Tinawag niya siya at tinanong kung paano siya ang isang basura na naguhukay sa basurahan na sinusubukang tumahol sa kanya. Malapit na niyang pakawalan ang kanyang huling pag-atake sa kanya, ngunit bigla siyang nawala sa harap na nila na nagtataka kung wala na siya. Ngunit laking gulat nang makita si Omnium mula sa likod. Ginagamit niya ang kasanayan ng maraming karakter at inaatake siya ng sabay-sabay. May pasabog doon, at nang mawala ito, nagulat si Jiwoo nang makita si Omnium nakatayo sa kanilang harapan na halos sugatan.
Gayunpaman, ay maayos si Royce at may maliit na hiwa sa kanyang baba. Nagalit siya at tinanong kung paano siya umaatake doon. Sisimulan na nila ang laban nang lumitaw ang prinsipal doon at hilingin sa kanila na huminto. Tinanong niya sila kung paano sila makapasok sa kanyang akademya at sirain ang kanyang kapaligiran. Gulat na gulat si Royce nang makita si Phoenix doon. Gayong wala naman siya doon ilang sandali ang nakalipas. Tinawag ng principal si Royce at sinabing kahit apprentice siya ng World's Top 10, may linya na hindi niya dapat natawiran. Ngumiti si Royce at napatingin kay Jiwoo. Sayang lang ang lahat ng lakas na ito at hindi man lang siya nakalaban sa kanila, na siyang gusto niyang makaharap. Sinabi niya na dapat nilang ipagpatuloy ang kanilang hindi natapos na negosyo sa susunod na pagkakataon. Sinabi din niya kay Omnium na consider ang sarili na sinwerte, pero tinitingnan lang siya nito. Siya pagkatapos ay nawala mula doon, at lahat ay hindi nasisiyahan sa sitwasyon. Mabilis na pumunta si Jiwoo kay Omnium, at tinanong kung ayos lang siya, at tinura niya na ayos lang siya. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling upang pagalingin ang lahat ng kanyang sugat na nagpa-shocks kay Jiwoo. Nang maglaon, tinanong siya ni Kaden kung lagi siyang nasa tabi niya simula nang magpakita siya. Kaya out of the blue, niya na nagkataon lang na dumating siya sa eksaktong oras na yun. Tinanong siya Kaden kung bakit niya pinaninindigan si Jiwoo ng ganoon. At sinabi niya na may utang na loob siya kay Jiwoo. Masaya si Kaden at nakaayos na sila. Habang naalala ni Omnium, nang makilala niya ang ina ni Jiwoo, at tinanong siya nito tungkol sa kanyang kalusugan, sinabi niya na mas mahusay ang kanyang ginagawa kaysa noong siya ay nasa lugar na iyon. Napatingin siya sa kanyang scars, sinabi niya na hindi ma-guilty dahil nabubuhay pa din siya dahil sa kanyang ina. Pagkatapos ay sinabihan niya si Kaden dahil malaki din ang utang na loob niya sa kanya. Tinanong ni Kaden kung ito ba ang dahilan kung bakit niya inilantad ang kanyang sarili na parang tanga. Sa panahon ng laban, ipinaliwanag ni Kaden na alam niya na maaari niyang samantalahin ang kanyang mga palo upang magkaroon ng kalamangan sa kanya. Ngunit sa loob ay pinili niyang i-adapt ang ibang estilo ng labanan. Tinanong niya ito kung ito ba ay para turuan si Jiwoo, at tumugon si Omnium, hindi tulad ng iniisip niya. Hiniling ni Kaden sa kanya na iwanan ito ng ganoon. Nang papaalis na si Omnium nang hilingin niyang iwanan ang lahat at tumuon sa kanyang pinakamahusay na estilo. Napahinto si Omnium habang nagpapayo si Kaden na ang kanyang estilo ay pinakamahusay para sa kanyang estilo ng labanan. Maituturing na ito ay napakahusay, pero iyon ang dapat niyang gawin. At pagkatapos ay magagawa niyang sumulong ng maganda. Pagkatapos noon, umalis na si Kaden at naiwan si Omnium sa pag-iisip tungkol sa kanyang estilo ng labanan na ang specialized sa stealth at isang assassination. Sa kabilang banda, sina Jiwoo at Carton ay nakaupo sa ibang lugar, at iniisip niya ang tungkol sa teknik na ginagamit ni Omnium at makagawa ng maraming mga larawan ng kanyang sarili gamit ang kanyang mabilis na bilis, dapat na higit pa rito kaysa sa bilis. Iniisip niya na kung mag-adjust siya sa pagitan ng kanyang bilis ay kinakailangan. Pakiramdam niya ay siya ay may kulang sa kanya na pinakamahalaga. Pinagmamasdan siya ni Carton at iniisip na may nakuha siya sa panunood sa dalawang iyon habang naglalaban. Iniisip niya na ang batang ito ay halos kasing hamaling sa pakikipaglaban gaya ni Kaden. Sa parehong oras, ang punong guro ay lumitaw kasama ang kanyang Phoenix, at siya ay nag-aalala tungkol sa pag-atake na nangyari kanina. Iniisip niya na kung magpapatuloy ito matatagalan ang World's Icon Academy na muling magpatuloy. Talagang gusto ni Jiwoo ang kanyang Phoenix at tinanong kung siya ba ang kanyang mga mythical creature. Sinabi sa kanya ng principal na ang kanyang pangalan ay Phoenix, at isa ito sa pinakamakapangyarihang mythical creature ng Letherium family. Gusto ito ni Jiwoo at sinabing mayroon din itong cool na pangalan. Bumaba si Phoenix at kinuha si Jiwoo sa ilalim ng kanyang mga pakpak habang niyakap niya ito ng mahigpit. Inilatag ang mga pangunahing bagay na hindi akalain ng principal magkakaroon ng komunikasyon si Jiwoo sa ibabaw ng napakahusay na kasanayan sa pakikipaglaban, pagkatapos ay tumingin siya patungo kay Carton. At nakatingin din siya sa kanya. Samantala, si Kaden ay lumapit doon at tinanong siya kung ito ba ang kanyang alaga na control niya, at siya ay tumugon ng oo. Tinanong siya ni Kaden kung bakit hindi niya siya dinala sa lalong madaling panahon, at sa palagay niya ay hindi mangyayari ang alinman sa mga insidenteng ito kung naroon ito mula sa simula. Ang principal ay tumugon na hindi siya nakahanap ng magandang lugar para patuloyin siya, hindi para mapabatid ang kabuuang halaga ng kalusugan na hindi nakayanan ng akademya. Sa parehong oras ay nagsisisi si Royce dahil niya maaari makaharap ang Kaden's apprentice kung saan ito ay nagbabala para sa kanya.
Ngunit hindi niya naiintindihan. Pagkatapos ng pag-reject sa lahat ng mga Oicon ones na nais na maging kanyang apprentice, kinuha niya ang batang lalaki sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Nagtataka siya, ano kayang kakaiba sa batang yun? Samantala, naroon si Duque at sinabi ni Royce na nagsisimula siyang magtaka kung saan siya nakatago. Nagsabi siya na ayaw niyang makasagabal at tinanong siya ni Royce kung naisip na ba niya ang apprentice ni Caden. At sinabi ni Duque na naisip niya minsan. At tinanong ni Royce kung ano ang assessment niya na hinahanap niya. Sagot ni Duque, dahil sa palagay niya ay walang makakatalo sa kanya sa kanyang ka-level ng edad ang maaaring makatalo sa kanya. Gulat na tanong ni Royce kung maski siya rin ba ay natalo ni Jiwoo. Ipinaliwanag niya na hindi pinapayagan ng kanyang opisyal na apprentice, ngunit ang master pa rin nabigyan siya ng karangalan ng kanyang pagtuturo para sa isang maikling panahon. Ngunit natalo siya sa apprentice ni Caden na nagdadala bilang kahihiyan sa kanyang dakilang pangalan. Nakita ni Duque ang kahihiyan at paghingi ng tawad sa kanya, at ginagaya niya yun ng labis dahil sa pagiging top 10 sa akademya at pagiging matapang na pagtuturo ni Master Schnauzer. Kaya para sa kanya ito ay malaking kahihiyan. Nang sumunod na araw, sinabi ng punong guro na ang kanilang akademya ay may utang na malaking deal sa kanya at walang nakakaalam kung kailan, ngunit tutulungan nila siya sa abot ng kanyang makakaya sa panahon ng kanilang pangangailangan. Si Mr. Hayek ay nagpasalamat din at biglang nagtanong si Sabbin kung ang apprentice ni Schnauzer ay nagpakita kagabi. Moreover, nagsimula lang siyang umatake nang wala sa kung saan. Ito ay isang tunay na gulo. At lahat ng mga propesor ay nasa treatment center na nagpoprotekta sa kanila. Seryoso si Jesok at sinabing, itinutulak lang kami ng lahat sa tuwing gusto nila, habang ang iba naman ay tahimik lang at si Woon ay iniisip ang kanyang pagkain. Samantalang si Sachin ay napupuno ng inggit na kahit na ang mga nangungunang top 10 master sa mundo ay concern kay Jiwoo. Tinanong ni Mr. Principal si Jewel tungkol kay Caden, at sinagot niya na may iba pa siyang dapat harapan kaya kinailangan niyang umalis ng maaga. Ang punong guro ay nagsasabi kay Jiwoo na malaki ang kanyang utang na loob sa kanila at nagpapakita ng kanyang pasasalamat. Nais niyang ibigay sa kanya ang pinakamagandang babaeng pusa na maaari niyang hilingin ng walang mga kondisyon. Pinagmamasdan siya ni Caden na galit ng ganito at gustong atakihin siya. Sa kabilang banda, hinihintay sila ni Jiang mula nang bumalik sila sa unang araw. Samantala, nakatanggap siya ng tawag at ipinakilala ng tao ang kanyang sarili bilang si Jurian Patrick. Pagkatapos nito sa pagbabalik ni Hayek, nagpasalamat si Jiang sa kanya sa lahat ng nagawa niya. Tumugon si Hayek na ang pag-iisip na yun ay para sa lahat. Ginawa niya na ang lahat ng kanilang ginawa ay pormalidad lamang, at wala silang magagawa para sa mga batang yun kapag kinailangan sila ng higit. Dapat na pasalamatan sina Caden at Cartine, kaya nilang protektahan ang mga ito at makalayo sa panganib. Kung hindi dahil sa dalawang yun, mawawala sa kanila ang mga bata. Sinabi ni Jiang na hindi nila akalain na ang vice principal at ang propesor ay natraidor sila ng ganoon, lalo na pagkatapos maglingkod sa lahat ng mga taon sa akademya. At ito ay isang misfortune na hindi nakikita ng sinuman, kahit ang kanilang mga tao. Nagpapasalamat siya sa kanya sa pag-uwi sa mga bata ng ligtas. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa mga bata, at sinabi niya na lahat sila ay maglilipana sa sandaling bumalik sila. Samantala si Woowan at pumunta muna sa propesor upang makita ito, na nabigla nang marinig ang balita habang siya ay kumakain. Narinig ng propesor na ang mga frame na tatlong nangunguna sa top 100 at isa sa kanilang ang top 10 sa mundo ay lumabas, at sila ay napakaswerteng nakaalis doon at nakabalik sa isang piraso. Sinabi niya na ang insidente ay magdaragdag sa Caden's prestige, habang siya napaatras niya ang mga naging top 10 sa mundo. At ngayon ay walang makakapagsabi kung ang lahat ng iyon ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanyang mga kaibigan. Pagkaraan ng ilang oras, siya ay bumangon at hiniling na bumalik siya, at habang umaalis, siya ay tumalikod at sinabing siya ay talagang nasa bingit ng kamatayan this time. Kahit ba siya ay napasama by coincidence? Ang napakalakas na kapangyarihan ng frame ay hindi madaling harapin kahit pa ng mga nangungunang mag-aaral ng academy ay hindi kakayaning maka-survive kung hindi dahil kina Mr. Caden at Mr. Cartine. Tinanong niya siya ng propesor kung gusto pa niyang manatili sa kanyang mga kaibigan kahit na pagkatapos ng buhay at kamatayan na karanasan. Agad na sagot ni Woowan na gusto niyang makasama ang kanyang mga kaibigan at ang propesor ay umalis habang nakangiti. Nang gabi ring yun, naghugas si Jiu ng mga kainan ng pusa para ihain sa kanila ang pagkain.
Habang si Sabbin ay malungkot dahil umalis sina Mr. Caden at Carton nang walang sabi-sabi, sinabi niya na hindi man lang sila nagpaalam. At sinabi ni Jesuk na ang kanyang kakaibang pag-uugali ay tiyak na nakakatakot sa kanila. Itinulak niya ang kanyang unan sa galit. Siya ay nagagalit tungkol dito. Nagsisimula na silang mag-away habang sina Caden at Carton ay tahimik lang sa panunood sa kanila. Ito ay isa pang kapayapaan buong araw sa bahay ni Jiwoo, habang ang iba pang mga pusa ay nagulat at pinapanood sila. Samantala, si Jiyang ay bilang dumating at nagulat na makitang si Sabbin at Jesuk ay hinihila ang kanilang mga buhok. Nagdala siya ng maraming merienda para sa kanila dahil pinakuha siya ni Jesuk, habang si Jiwoo ay nahihiya at sinabing maaari silang mag-order ng isang delivery. Hinayla ni Jesuk ang mga merienda at sinabing hindi sila naghahatid ng mga ito kaya dapat nilang kunin ang mga ito. Tinanong ni Jiyang si Jiwoo kung mayroon siyang 1 minuto upang makipag-usap sa kanya dahil mayroon itong sasabihin sa kanya. Lumabas sila at tinanong niya si Jiwoo kung naaalala niya si Jurian Patrick. Sinabi niya sa kanya na tumawag ito sa kanya kagabi. Tinanong ni Jiwoo kung ang ibig niyang sabihin pagtawag ng top 10 grandson na yun at sinabi Jiyang na ang World's Icon Ones mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapakita ng alarma din ng interes mula ng madinig nila ang tungkol sa Cadence Apprentice, lalo na ang mga nasa top 10 line of succession. Dahil napakalaki ng pangalan ni Cadence sa mundo ng mga Awakens One, halos hindi may iwasang mag-alala sila sa kanyang apprentice. At para sa kanya, hindi niya may iwasang ma-sweep up sa maraming bagay. Narinig din niya ang tungkol sa insidente sa Chaucer's Apprentice bago umalis sa akademya, at tahimik si Jiwoo. Sinabi ni Jiang na marami pang mga bagay na dapat niyang bantayan, ngunit tiyakin sa kanya na siya ay mananatiling bukas ang kanyang mga mata para sa kung ano ang mangyayari sa kanilang bansa. Si Jiwoo ay nagpapasalamat sa kanya sa palagiang paggabay sa kanya. Tumugon si Jiang na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Nalulungkot si Jiwoo na palagi siyang nagiging dahilan ng bawat alalahanin, at hinihiling niya na sana ay magmadali siyang maging sapat na lakas para hindi na mag-alala ang kanyang mga mahal sa buhay tungkol sa kanya. Sinabi ni Jiang na siya ay nasa isang mabilis na landas at nagiging mas malakas sa araw-araw, kaya't hindi niya kailangang talunin ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, pumasok sila sa loob, at tinanong niya siya tungkol sa kanyang kalusugan at mga aktibidad, at sinabi niya na siya ay abala sa parehong lumang trabaho, higit pang pagsasanay sa Shinwa. Sinabi ni Jiwoo na gusto niyang tawagan siya minsan, ngunit tulad doon, hindi nila pinapahintulot ang cellphone sa loob ng akademya. Sinabi ni Jiang na magagawa niya ito mula ngayon, at ngingiti lang si Jiwoo sa sagot niya, pagkaraan ng ilang oras. Curioso si Sabbin dahil si Jesuk ay palaging nasa kanyang telepono, gayong mukhang hindi naman siya naglalaro. Near-reveal niya na may kausap siyang babae at si Sabbin ay nagseselos at dahil may ibang kausap siya. Inagaw niya ang kanyang telepono upang makita kung sino ang kausap nito, at laking gulat niya nang makitang kausap niya si Miss Lee. Sina Jiwoo at Wooon ay nabigla rin ito nang marinig ito. Ngunit sinubukan ni Jesuk na maging cool at sinabing hiningi niya ang kanyang numero bago sila umalis, at mula noon ay panakanakang nililigawan niya siya. Bigla, nagsimula umulan na may kulog na ulap, at isang matandang lalaki ang nakatayo sa labas ng bahay ni Jiwoo. Samantala, silang lahat ay natutulog ng buong payapa, at may sumigaw hinihiling kay Sabbin na lumabas kaagad. Bumangon silang lahat dahil sa takot, at pumunta si Jiwoo para tingnan kung sino ang nasa pintuan sa ganitong oras. Binuksan niya ang pinto habang nasa likuran niya si Sabbin at laking gulat niya nang makita ang grandpa niya sa pintuan. Nagulat silang lahat nang biglang dumating ang grandpa ni Sabbin, at siya ang pangulo ng Oicon Union. Pinaparangalan si Sabbin sa pagsasabing, babalik siya sa mahabang panahon upang malaman na mayroon siyang switchboard ng walang paabi at nasayang ang kanyang oras sa pagtambay. Sigaw niya sa kanya sa pagsasabing ni hindi man lang siya umuwi pagkatapos bumalik sa Korea, ngunit natulog kasama ang isang grupo ng mga lalaki. Ang bawat isa ay seryosong nagmamatsyag sa kanila, at hiniling ng kanyang grandpa na umuwi ngayon. Nag-apologize siya kay Jiwoo at sinabing kita-kita na lang sila mamaya. Pagkatapos ay sinundan niya ang kanyang grandpa at tumakbo siya sa likod niya para bigyan siya ng payong, ngunit humahakbang siya palayo nang walang sabi-sabi. Sinabi ni Jesuk na siya ay tepak na ngayon, at tinanong siya ni Jiwoo tungkol sa kung ano ang nangyayari. Dahil wala siyang naiintindihan, sinabi sa kanya ni Jesuk na ang presidente ay sobrang mahigpit at nakakatakot kapag sila ay nasa kanyang tahanan na. Nagulat si Jiwoo at sinabing hindi niya ito nakakita si Sabbin ng ganoong paraan mula nang magkakilala sila.
Ang sinagot ni Jesok na si Sabbin ay may maraming kwento mula pa noon at ang kanyang estilo ay nagbago sa isang punto, at ang kanyang saloobin ay hindi ganoon. May agresibong tono siya kapag may kausap, at sa palagay niya ay hindi siya sumubog upang makipag-usap sa sinuman. Ang paraan ng kanyang pagbabago ay nakabigla sa kanya, at narinig niyang wala ang kanyang lolo sa hindi malamang dahilan, ngunit nakabalik na siya ngayon. Sa kabilang banta si Sabbin ay nakaluhod sa kanyang harapan ng kanyang lolo at tinanong niya kung nagbago ba siya dahil sa mga batang yun at hindi naiintindihan ni Sabbin ang kanyang tanong at naging dahilan para paulit niya ang kanyang tanong. Muli niya itong tinanong kung ang mga batang yun ang dahilan kung bakit siya nagbago ng ganito, at sinabi niya na ang mga ito ay walang kinalaman sa kanyang pagbabago. Saglit na tinitigan ito ng mat-ansa at hiniling na ehinto na ang pakikipagkita sa kanila at ilayo ang kanyang distansya ngayon. Sinisikap ni Sabbin na lumaban, kahit galit siya sa kinalma niya ang kanyang sarili na huminto siya doon. At ipinaliwanag ng kanyang lolo na hindi siya tulad ng mga batang yun at kailangang pamunuan ang kinabukasan ng mga bansa ng Awakens Union mula ngayon. Wala na siyang oras para makipag-hangout sa kanila at hindi mabubuhay sa ordinaryong buhay tulad ng ginagawa nila. Sinimulan niyang sabihin ng isang bagay, ngunit nag-ambala siya at tinanong kung sinusubukan ba niyang sumunod sa mga yapak ng kanyang mga magulang. Hiniling niya sa kanya na makinig sa kanya mula ngayon at maupo sa dati niyang paaralan, at tatanggapin niya na naiintindihan niya. Isang linggo ang lumipas, si Jiwoo ay nag-aalala sa kanya dahil hindi niya tinitingnan ang kanyang mga mensahe o sagutin ang kanyang telepono. Nag-aalala sila sa kanya habang naalala ni Jesok, nang pumunta siya sa kanya. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya at sinabi na dapat siyang makipag-ugnay sa kanya dahil ang dalawa pa ay nag-aalala tungkol sa kanya. Dahil si Sabbin ay hindi sumasagot sa kanila, at dumaan sa kanya na tahimik, sinubukan niyang pigilan siya at tinanong kung bakit hindi siya pinapansin kapag sinusubukan niyang kausapin siya. Biglang lumitaw ang kanyang lolo, at tinanong si Jesok kung ano ang ginagawa niya doon. Tinanong niya siya kung siya ay si Jesok mula sa Shinwa, at sinabi niyang humanga siya sa kanyang kapangyarihan. Sinabi niya na kailangan niyang magsanay ng husto. Narinig niya ang ilang mga kwento tungkol sa kanyang kamakailang ginawa, at hindi niya masabi nung isang araw dahil sa pagmamadali, ngunit lahat ng narinig niya ay dapat na totoo. Siya ay humanga sa kanya at sinabing, ang kinabukasan ng Shinoa ay promising. At pinasalamatan siya ni Jesok sa kanyang compliment. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na huminto sa pagkikita nilang dalawa ni Sabbin. At sinabing, ang Shenhua at ang Union ay nasa mabuting relasyon, kaya iba ito sa likas na katangian ng kanilang pakikipag-ugnayan. Tumingin si Jesok kay Sabbin na wala sa kondisyon na tumingin sa kanya. Kaya bumalik siya ng tahimik. Tumawag si Jiwoo sa kanya at nagtanong kung alam niya ang bahay ni Sabbin. Sinabi niya na dapat silang pumunta upang suriin siya. Ibinaling ni Jesok ang kanyang mukha at sinabing makipag-ugnayan sila kung gusto nila. Sa kabilang banda, siya ay nagsasanay kasama ang kanyang lolo, at siya ay sinisigawan siya dahil wala siyang kontrol sa kanyang kapangyarihan. Sabi niya kaya niyang pabagsakin ang kalaban, basta lang ito ikinakalat kung saan-saan. At para masira ang iyong kaaway, kailangan niyang ituon ang kanyang enerhiya at targetin ang kalaban. Bulalas niya na ang pagtutok sa kanyang power ang magdadala sa kanya. At kailangan niya ng tamang mga galaw, kaya't ikinukumpara ng kanyang pag-atake ang kanilang napakagandang punto. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating si Jiwoo sa labas ng kanyang tahanan at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Pagkaraan niyang makita si Sabbin pagalit na tanong niya ko Jiwoo kung ano ang ginagawa niya doon. Tinanong niya ito kung bakit hindi siya bumabalik sa kanila o kung may nangyayari sa kanya dahil siya ay nag-aalala. Hindi sumagot si Sabbin at muling nagtanong kung bakit siya naroroon at sumagot siya tungkol sa kanya. Aalis bago umalis si Sabbin sinabi niya na walang dapat ikabahala. At hiniling sa kanya na huwag nang lumapit sa kanya. Nagulat si Jiwoo at sinubukang tawagan siya, ngunit wala na siya. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari sa kanya, at siya ay nakakadama ng kakaiba mula kay Sabbin na kilala niya. Naalala niya ang sinabi ni Jesok sa kanya. Dati ay ibang-iba ang pagkatao ni Sabbin kaysa sa kung ano siya ngayon, at mayroon siyang tonong agresibo at hindi nakikipag-usap sa kaninuman. Samantala, si Mr. Parker ay tumitingin doon kasama ang kanyang grandpa, at siya ay humarap sa kanila upang ipakita ang kanyang paggalang. Tinanong niya siya kung nandoon siya para kay Sabbin, at tinanong ng grandpa kung siya ba ang apprentice ni Kaden, na sinang-ayunan ni Jiwoo, at sinabing kaibigan siya ni Sabbin at siya si Jiwoo Seo. Nagbigay galang sa matanda habang nakatingin sa kanya.
Pagkatapos ay hiniling niya kay Ju na makinig sa kanya at sinabing, ang salitang kaibigan ay nasa isang bagay na dapat niyang masunog na yon. Sinabi ni Jiwoo na hindi niya sinabi yon, at alam niya kung ano ang ibig sabihin ng isang kaibigan para sa mga oaika na tulad nila. Tinanong siya ng grandpa kung alam niya talaga ang ibig sabihin nito at tinanong niya kung handa ba siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tinanong niya ito kung sigurado ba siyang ang mga kaibigan niya sa kanya ay hindi magtatraidor sa kanya at kung ano ang nararapat. Kumpiyansang sinabi ni Jiwoo na sigurado siya doon. At sinabi ng grandpa na ang ibig sabihin nito ay parang wala na siyang alam at kakailanganin niya ng magtuturo sa kanya kung saan siya nakatayo. Bulalas niya, siya ay nagulat na malaman kung gaano kalayo ang pupuntahan ng mga tao upang makuha ang kontrol ng puwersa ni Kaden at nakawin ang kanyang kapangyarihan. Moreover, hinggil sa lagay ng panahon na ang isang tao ay kanilang tunay na kaibigan, isang magulang o isang anak, sila ay tatalikuran pa rin sila kung makakita sila ng paraan upang mahanap ang mga leads patungo sa kapangyarihan ni Kaden. Si Jiwoo ay nakikinig lamang sa kanya at sinabi niyang hindi lamang ito naangkop sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang apo na si Sabbin, na itinuturing niyang kanyang kaibigan. Siya pagkatapos ay dumaan sa kanya, at si Jiwoo ay nandoon pa rin, nakatayo shocks lamang, kapag sila ay dumating sa labas. Pinaalam sa kanya ni Mr. Parking na sina Sabbin at Jiwoo ay nagligtas sa isa't isa ng kanyang buhay ng maraming beses. Ang grandpa ay tumugon na alam na niya ito dahil nabasa niya ang mga ulat, ngunit ang mga magulang ni Sabbin at ang mga responsable sa kanilang pagkamatay ay nailigtas din ng bawat isa. Pagkatapos nito, pumunta si Jiwoo sa kanyang tahanan at sinabi kay Kaden at Kartin ang buong kwento. Sinabi niya na siya at ang mga kaibigan niya ay mga weird. Sinabi ni Jiwoo na ang kanyang mga kaibigan ay umiiral sa isang mahirap na oras sa pagitan ng mga Oiken ones, tulad nilang dalawa ay magkaibigan. Nagulat sina Kaden at Kartin nang marinig ito, at sinigawan nila siya sa pagtawag sa kanila ng mga kaibigan. At tinanong ni Kaden kung ang kanyang utak ay scrambler at sabihin sa kanya ang marami kung ano-anong bagay. Kasabay nito, nagsasanay si Sabbin sa bahay, kapag nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jiwoo, at nasiyahan sila sa kanilang sarili sa kanyang tahanan, itinabi niya ang telepono at nagsimulang magsanay muli. Kinaumagahan ng siya ay nagsasanay ng force control. Nagpadala sila sa kanya ng larawan ng kanilang shopping trip. Ibinabahagi nila ang bawat sandali sa pamamagitan ng mga mensahe habang siya ay nagagalit sa bawat larawan, naaalala niya ang panahong nag-enjoy silang lahat at inilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng mesensinang pagsasanay. Sinabi ng grandpa na marami siyang iniisip at ang kanyang kontrol ay mas nagiging mahirap. Tinanong niya siya kung maaari niyang hayaan siyang makita ang kanyang mga kaibigan, ngunit tinanong niya muli kung mayroon pa rin siyang guts na hindi alam na hiniling niya sa kanya na suportahan siya kung sila ay tunay na mga kaibigan, ngunit hindi yun nagbabago sa katotohanan na kailangan niyang umalis pa Union ng kanilang bansa. Pagkatapos niya, ang Oiken Union ng Korea, ay kumakatawan sa organisasyon ng lahat ng Oiken ones at mga grupong yun na may sapat na kapangyarihan ay nag-aalala sa kanila at nagsusuri. Gayunpaman hinihiling nila sa kanila na umakyat at kumatawan sa kanila kapag ang handa na ang kanilang mga tuhod na pasanin ang responsibilidad sa kanilang mga balikat. Sa huli, ang mga talagang nangangailangan ng kanilang suporta ay ang mga mahina o unaffiliated one, na hindi pa nagagawang sumali isang organisasyon o ang kanilang payong. Hiniling niya kay Sabbin na tumingin sa kanya at sinabing matanda na siya. At kapag nagretiro na siya, makikipagkumpitensya siya sa isang organisasyong pinamumunuan ng mga Awakens ones na may higit na kapangyarihan. Siya ay mas mataas sa kanyang pangkat ng edad, ngunit malayo sa handang makipaglaban sa mga mas may karanasan kaysa sa kanya. Kung ang balanse ng kapangyarihan ay nag-iba dahil sa kanyang pagkatalo, pagkatapos ay ang kalalabas ay magdadala ng hirap sa mga Awakens one at nangangailangan ng mga ito. Hiniling niya kay Sabbin na hawakan ang posisyon na yun ng mas matagal hanggang sa lumakas siya at sabihing lumakas siya at lumakas, sapat na ang kapangyarihan. Sinabi ng kanyang lolo na mahalin niya ito. Kinabukasan, pumunta si Mr. Hana upang makita siya, at tinanong niya kung ano ang nagdala sa kanya doon. Siya tumutgan na siya ay dumating upang makita siya, dahil narinig niya na siya ay bumalik mula sa kanyang pagsasanay. Tinanong siya ni Mr. Hana tungkol sa kinalabas, at sinabi niya na ito ay isang kabiguan. Isinasaalang-alang niya ito ang kanyang huling pagkakataon at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya, para lamang kumpirmahin na ang lahat ng mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Tinanong siya ni Mr. Han kung gaano siya katagal umalis, at sinabi ni matanda na umabot ng 3 taon.
Napagtanto ni Mr. Han na marami na siyang nai-sacrifice at tumugon siya, hindi niya itinuring na sakripisyo ang ginawa niya. Ginawa niya ang dapat niyang gawin para tanggapin ang paghihiganti para sa kanyang mga anak, at hindi niya ito pinagsisihan kahit kaunti. At sinabi ni Mr. Hans na mayroon siyang apo na babae na dapat isipin. Sumang-ayon siya at sinabing wala siyang pinagsisisihan, ngunit maaari niyang tulungan si Sabbin sa kanyang isipan, at labis niya itong iniiwan ito ng pasanin sa kanyang balikat. Pagkatapos noon, nang lumabas si Mr. Han, nakita niya si Sabbin na nakatayo doon, at nang makita niyang malungkot siya, tinawag siya nito, at nagulat siya nang makita siya doon. At tinanong niya siya tungkol sa kanyang kalusugan. Tinanong niya ito kung ano ang magdadala sa kanya sa unyon, at siya ay dumaan lang upang makita ang kanyang matagal ng kaibigan. Na nagulat si Sabbin na ang kanyang grandpa at si Mr. Han ay magkaibigan. Siya ay nagbunyi nang marinig niya ang salitang kaibigan, at nagulat siya. At naisip niya na walang kaibigan si Grandpa dahil palagi itong sinasabi. Si Mr. Han ay tumawa ng lakas at sinabing siya ay may posibilidad na maging ganoon dahil marami na siyang pinagdaanan. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na maglaan ng ilang oras at hiniling sa kanya na lumipat sa ibang lugar, dahil ito ay magiging mahabang pag-uusap. Pagkatapos ay sabihin sa kanya ni Sabbin ang buong kwento at sinabi, siya ay palaging mahigpit, ngunit ang ibig niyang sabihin ay nagiging mas extreme. Ang grandpa ay tumatanda at nararamdaman ang kanyang pagretiro, kaya dapat niyang magmadali at ihanda ang kanyang sarili upang siya ay magre-retiro na ang kanyang isip ay panatag. Nire-reveal ni Mr. Han na ang kanyang grandpa ay wala ng maraming oras upang mabuhay, at siya ay nabigla nang marinig ito. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang grandpa ay may maximum na 3 taon, at maaaring siya ay maganda at maayos sa labas, ngunit sa loob, siya ay isang gulo. Sigurado siyang alam nito ang tungkol dito. Ngunit may isang pagkakataon na ang mga kabataan ng Oicon 1 sa kanilang bansa ay nanganganib na makakuha ng whiteout pagkatapos na ma-set up at malungkot na ang mga nag-set up sa kanila ay mga kaibigan lang din nila. Ang kaaway ay nangako sa kanila ng isang puwersa ng kontrol na ang bawat isa ay mamatay. At kanilang mga kaibigan ay nahulog dahil nakipagkasundo ito sa kanila at ipinagkanulo ang kanilang mga kaibigan sa buhay. Iyon ay, kapag ang kanyang lolo ay ilagay ang lahat ng mayroon siya sa linya upang isave ang pinakamaraming bilang. At nagpasalamat sa kanya na maaari nilang ihinto ang pagsusuri ng kanilang mga young Oicon ones. Gayunpaman, ang pinsala na kanyang pinananatili ay labis na nakapipinsala kaya nawala ang karamihan sa kanyang mata. At ngayon ay wala na ang kanyang buhay. Nagulat si Sabbin ay nagulat at nagtanong. Kung ito ang dahilan kung bakit siya nag-offline para sa kanyang pagsasanay at sinabi ni Mr. Han na sinusubukan niyang gamutin ang kanyang sarili at subukan ito, lahat ng kanyang makakaya, ngunit lahat ay nabigo. At ngayon ay naghihintay na lamang siya ng kanyang pagkamatay, bukod pa sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan at kalusugan noong araw na iyon, ang kanyang grandpa ay mahalaga sa kanya. At iyon ang kanyang mga magulang. Iniiyak niya ang kanyang puso ng may pagsisisi. At kung ang kanyang mga magulang ay naging mas malakas ng kaunti, o kung siya ay mas malakas ay nailigtas niya sila, sabi ni Mr. Han. Maaaring mukhang masyado siyang pusher sa kanya para sa mga walang alam tungkol sa kanya, ngunit hiniling niya sa kanya na maunawaan na ginagawa niya ito dahil sa kanyang pag-aalala sa kanyang apo, na may iwan ng mag-isa kapag siya ay pumanaw. Sa kabilang banda, nasa bahay sila ni Jiwoo nang muli niyang i-click ang kanilang mga larawan. Tinanong siya ni Jesok kung bakit siya nagpapadala na larawan nila kay Sabbin muli. At siya ay nag-reply na gusto niyang ipaalam sa kanya kung kumusta sila. Sinaalala muli ni Jesok ang kanilang huling pagkikita at hiniling sa kanya na gawin ito muli. Ipinadala sa kanya ang larawan at sa araw na yun, biglang lumitaw si Sabbin sa bahay ni Jiwoo at sumigaw sa kanila para sa pinadalang mga larawan. Siya ay nagsimulang umiyak at nagtanong kung bakit nila pinananatili ang pag-sesend sa ng larawan, at kung dapat nilang ihinto ang pagpapadalang yun. Nag-apologist si Jiwoo sa kanya at sinabing hindi niya inaasahan na ikagagalit niya ito. Si Jesok ay hamarang at tinanong niya siya na huwag pansinin ang mga ito kung ayaw niya i-block niya sila, at hiniling na kung hindi niya kailangang harapin ang mga ito, na-shock si Sabbin sa kung ano ang sinabi niya at naalala niya ang kanilang mga oras na magkasama. Sinabi niya na gusto na niyang pumunta sa kanila at makasama sila. Nagsimula siyang umiyak at sinabing gusto niyang makasama sila. Katulad ng dati, hinawakan ni Jesok sa kwelyo ni Sabbin, at hiniling sa kanya na gawin ang gusto niya at tinanong kung bakit niya nasasabi sa kanya ang sinabi ng kanyang lolo.
Umiyak si Sabine at sinabing hindi niya maaaring sabihin ngunit malapit nang mamatay ang kanyang lolo. Gulat na gulat ang bawat isa sa narinig, kasama na sina Caden at Carton. Habang lumalakas ang kanyang iyak at si Joseph ay kalaunan niyakap siya. Nang umalis silang lahat, sinabi ni Carton na nagulat siya nang makitang ganoon si Sabine. At sinabi ni Caden na bawat isa talaga ay may kwento. Sa susunod na araw, pinuntahan muli ni Jiwoo sa kanyang grandpa, at sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang nasa isip niya, ngunit naangkop ang pakikipagkita sa kanya ng walang paabi. Hindi dapat siya nakaupo dyan kung hindi lang siya apprentice ni Caden. Nagpaliwanag si Jiwoo sa kanya. Sabi niya hindi niya sinasadyang magpakita doon at guluhin siya. Sa pagmamasid ng lolo, hindi niya talaga alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Caden's apprentice. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit gusto niya siyang makita, at tinanong siya ni Jiwoo na payagan siyang patuloy na makakita si Sabine. Tinanong ni Grandpa kung nagde-date ba silang dalawa, at nagulat si Jiwoo sa tanong nito at nangako sa kanya na hindi mangyayari yun. Pagkatapos noon, tinanong ng Grandpa kung bakit niya ito sineseryoso, kung ang ibig sabihin nito ay hindi niya gusto si Sabine, at kung ang ibig sabihin nito ay hindi sapat si Sabine para sa Caden's apprentice, si Jiwoo ay nalilito at sinabing wala sila sa ganoong uri ng relasyon, pero magkaibigan lang. Pagkatapos noon, tinanong ni Grandpa kung bakit siya nagsusumikap ng ganito. Gayong hindi niya ito nobyo at pinipigilan siya dahil hindi siya papayag na magkita sila, bulalas niya na ang kanyang posisyon ay hindi katulad ng kanyang mga kaibigan, na tiyak na lumalakas siya. At wala na siyang panahon para tumambay kasama ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Jiwoo na malakas na si Sabine, at isa siya sa pang-apat sa kanilang bansa. At kahit na ang World's O-Icon Academy ay pinahahalagahan ang kanyang kakayahan. Sinasabi ni Grandpa na ito ay naihahambing lamang sa ibang mga bata, hindi sa ibang mga O-Icon sa pangkalahatan. Tinanong niya ito kung inaasahan ba niya na ang kanyang kaaway ay magiging madali sa kanya dahil lang sa siya ay isang bata at si Sabine, kahit na siya ay makakahanap ng laban sa nangungunang top 100 sa mundo ng mag-isa. Tinanong siya ni Jiwoo kung nag-aalala ba siya kung sakaling maiiwang mag-isa si Sabine, at laking gulat ng lolo, at itanong kung paano niya nalaman. Sinabi ni Jiwoo na nabanggit sa kanya ni Sabine, and the Grandpa is shocked na alam na niya ito nang mabanggit ni Jiwoo na dumating siya sa kanyang bahay kahapon na umiiyak ng husto at sinabi sa kanila na maaaring mamatay siya sa lalong madaling panahon. Ang matanda ay malungkot nang malaman na umiiyak siya at iniisip na magiging masama para sa kanya na malaman ito ngayon. Sinabi ni Jiwoo na nag-aalala siya sa kanya, ngunit okay lang sa kanya na mag-isa siya nang walang kaibigan. Bulalas niya na naiintindihan niya na nag-aalala siya sa kanya kapag naiwan itong mag-isa sa mundong ito. Isinasalang-alang rin niya kung bakit niya itinuring na mahina siya at tinanong kung sigurado ba siyang kaya niyang mag-isa sa bahay, na mabubuhay sa malupit na mundo ng mga O-Icon ones. Nagagalit ang matanda, at tinanong kung sinasabi ba niya, na ang pakikipagkita sa kanila ay magiging okay ang lahat para sa kanya. At sinabi niya na siya ay apprentice ng isang tulad ni Caden, na bumangon, umikot, talaga, na may kapangyarihan na maaaring mamuno sa mundo. Ngunit si Sabine hindi katulad niya. Kailangan niyang pangasiwaan ang union, na puno ng obligasyon at responsibilidad na gusto ng lahat ng iba pang mga O-Icon 1 tanggihan ito. Hindi lang yun, kailangan niyang tiisin ang panggigipit ng ibang mga organisasyon na naghahanap ng pagkakataong salakayin ang union na ito at protektahan ang mga O-Icon na umaasa sa kanila. Sinabi ni Jiwoo na hindi niya kaya lutisin ang kanyang mga problema, ngunit kung sakaling magkaroon siya ng problema, maaari niya itong tulungan. Tinanong siya ni Jiwoo kung nag-aalala siya na maiwang mag-isa si Sabine, at iiwan niya siya mag-isa, at nandoroon siya para sa kanya. Nagagalit ang Grandpa, habang sinasabi ni Jiwoo na sigurado siyang hindi niya hahayaang mag-isa si Sabine. Bigla, si Mr. Park ay pumasok sa silid at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa ilang mga bagay. Ang Grand Paul na hiniling kay Jiwoo na umalis, ngunit wala siyang ibang masabi. Tumayo si Jiwoo at lumabas ng kwarto niya, habang tinanong siya ni Mr. Park kung tama siya. Ngunit siya ay natigil sa mga salita ni Jiwoo na si Sabine ay may iwan ng mag-isa ng walang mga kaibigan. Pagkaraan ng ilang oras, binisita siya ng propesor at tinanong kung ano ang nagdala sa kanya doon. Dahil madami siyang bisita ngayon nang walang paunang paabi na siya ay darating. Ang propesor ay tumugon na siya ay dumating upang gawin ang pagsusuri sa kanyang kondisyon. Nagulat ang Grandpa at nasorpresa at nagtanong kung hindi siya nagtago para tumulong. May kinalaman daw siya sa pagpapagaling. Ang propesor ay nagsasabi na ang kanyang isip ay may isang maliit na nagbabago,
at siya ay nais na suriin at makita kung maaari niyang mapabuti ang kanyang kalagayan hanggat maaari. Sinabi niya na siya ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga manggagamot kung saan-saan, at siya ay dumating sa kanya para sa tulong ng isang sandali ang nakalipas. Ang grandpa ay biglang nagtanong kung bakit siya nagbago ng kanyang isip. At sinabi ng propesor na magbabago ang isip niya kung hihilingin sa kanya ng kanyang apprentice. At siya ay lumapit sa kanya sa kalagitnaan ng gabi at nagsimulang magmakaawa. Hiniling ni Wuan na pagalingin ang lolo ni Sabbin, at wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag sa kanyang kahilingan. Nabigla si grandpa at tinanong kung ang ibig sabihin ng kanyang apprentice ay si Wuan ang tinutukoy at sinabi ng propesor na si Wuan ay kaibigan ng kanyang apo. The grandpa is shocked na nagbago lang ang isip niya dahil ang apprentice niya at si Sabbin ay magkaibigan. Sinabi ng propesor na nagsimula silang mag-hangout ng magkasama at kailangan niya munang gumawa ng ilang pagsusulit, ngunit hiniling din sa kanya na huwag masyadong mataas ang kanyang pag-asa at kung malaman na huli na. Sa kabilang banda, si Jiwoo ay napakalungkot habang si Carton ay naglilinis ng poop ng iba pang mga pusa. Nagulat siya nang makita si Jiwoo at nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya. Kinabukasan sinabi sa kanila ni Wuan na ang grandpa ni Sabbin ay nasa ilalim ng pag-aalaga ng kanyang mga mentor, ngunit sa tingin niya ay hindi niya kayang ganutin ito. Nakita nila ang sobrang lungkot nito, habang pinapanood lang sila ng tahimik ni Caden at Carton. Sa parehong gabi, si Jiwoo ay iniisip pa rin ang tungkol sa kanila. At ang pagsusulit ay hindi na maaaring gamutin at isipin na Sabbin ay lalong madidisappoint. Samantala, pinapanood siya ni Carton at tinanong kung may iniisip siya. Ngunit si Jiwoo ay bumangon at lumabas. Gusto sana siya munang tanungin ni Carton, ngunit si Jiwoo ay walang sinabi. Pagkalipas ng ilang oras, muli siyang naglinis ng mga poop at sinabing ang mga pusa ay masyadong magmeryenda sa mga araw na ito. Bigla niyang narinig ang boses ni Jiwoo at Caden mula sa isang silid. At pinag-uusapan nila na kahit na si Carton ay hindi kayang gamutin ng lola si Sabbin. Alam nila na nakikinig si Carton sa kanila, at sinabi ni Caden na hindi lahat ay kayang gamutin ni Carton. Hindi siya nagdududa na ang healing power ni Carton ay one of a kind. Ngunit hindi ibig sabihin na wala siyang limitasyon. Sinabi niya kay Jiwoo na baka masaktan niya ang pride niya. Iniisip na hindi siya dapat magtanong sa kanya ng anumang pabor. Tinuro niya kung ang isang page kung saan may nakasulat siya. At hiniling sa kanya na basahin ito ng malakas, hiniling niya sa kanya na sabihin, tulad ng iniisip niya, kahit na si Mr. Carton ay hindi makakagamot sa lola ni Saban. So binabasa ni Jiwoo ang mga salita pagkatapos niya, bigla silang nakarinig ng ingay mula sa labas at si Jiwoo ay pumunta upang tingnan, ngunit siya ay nawala at ang bag ay nandoon pa rin. Kinabukasan, ipinaalam sa grandpa na may naghahanap sa kanya, at laking gulat niya nang makita si Mr. Carton kasama si Mr. Han. Hiniling niya sa kanya na humiga sa kanyang kama at gusto niyang suriin siya. At ang matanda ay gulat na susubukan niyang suriin ang kanyang katawan. Tinanong niya ito kung bakit gusto niya itong gamutin siya at si Carton ay tumugon na labas na siya kung sino man ito. Ipinakita sa kanya ng propesor ang kanyang kasalukuyang kalagayan at sinabi sa kanya na sapat na ang kanyang paggamot. Kaya sinubukan niyang gumamit ng mga cultural cell, at nakatulong naman ng kaunti. Ngunit sa pinakamababang lawak, tinanong ni Cartilla kung ano ang lumabas sa kanyang pagsusuri. Sinabi ng propesor na ang lahat ng magagawa niya ay ang mabawasan lang ang kanyang paghihirap at dagdagan ang kanyang buhay expectation na mabuhay mula sa 3 taon hanggang 6 na taon. Tinanong siya ni Carton kung siya ang mentor ni Wuan at nakaka-impress ang kanyang paggamot. Pinahahalagahan niya na ang pagsasabi ng kanyang ginawa sa core ni Jiwoo ay isang magaling na hakbang. Muling bumangon ang grandpa at nagtanong kung bakit gusto niya itong gamutin out of nowhere. Dahil alam niyang kilala siya sa hindi gumagamot sa sinuman maliban kung ito ay isang espesyal na okasyon. Tinanong ni Cartilla kung mukhang natutuwa ba siya dito at may ibinulong si Mr. Han sa kanyang tenga. Nabigla siyang malaman na si Cartilla ay mga pangunahing manggagamot na Jiwoo, ngunit hiniling ni Carton sa kanya na ituwid ang katotohanan. At hindi lamang siya pisikal na tagagamot ni Jiwoo, kundi pasyente niya. Samantala, pumasok si Caden sa kwarto at tinanong sila kung magsisimula na sila, at mas nabigla si grandpa nang makita siya doon. At sinabi ni Caden na magbabantay siya sa sesyon ng paggamot. At ang grandpa ay nagtataka kung si Jiwoo ang dahilan kung bakit sina Carton at Caden ay nandoroon. Ipinakita ng propesor sa kanya ng kanyang mga ulat at sinabi na ang 2 lugar na yun ay lampas na sa kanyang limitasyon, ngunit siya ay nagamot na ng kaunti.
Iniisip ng matanda na lahat ng ito ay nagaganap ay dahil kaibigan nila si Sabine, at hindi niya sila pinayagan na makasama ni Sabine. At tinanong siya ni Caden kung gaano katagal ito, at sumagot siya, ito ay aabuti ng ilang araw. Pagkatapos nun, sinimulan na siyang gamutin ni Carton. At ang ibang tao ay nasa labas, naghihintay sa kanyang paglabas. Lumipas ang ilang araw, lumabas na si Carton sa kwarto at pagod na pagod mula sa eksena. Samantala, lahat ay nasa pintuan at nakatingin sa kanya. Hiniling ni Carton kay Sabine na sabihin sa kanya na kung ano ang susunod na kalagayan ng matanda, at ito lang magagawa niya ngayon ng labis. Ngayon ay masaya silang lahat na nagamot si Grandpa, habang gulat na gulat ang propesor na magagawa niya talaga kahit ang imposible. Lahat sila ay nagpasalamay kay Carton habang tinatawagan niya sina Jiwoo at Caden para linisin at pakainin ang mga pasang yun. Pagkaraan ng ilang oras, tinanong siya ni Caden kung dapat niyang sabihin sa mga bata na maaari silang lumapit sa kanya para sa tulong mula ngayon. Pero tumanggi siya on the spot. Mukha siyang pagod at sinabi na puno ng kaguluhan ang lugar na ito. Pumunta si Mr. Han kay Grandpa at tinanong siya kung ano ang nararamdaman niya ngayon. At sinabi ng matanda na hindi na niya nararamdaman ang sakit na gumugulo sa kanyang buhay sa loob ng 8 taon. Masaya sila na ang kanyang sakit ay tuluyang nawala, at sinabi niya na ang paggamot ng propesor ay nabawasan din ang kanyang paghihirap, ngunit ang sakit ay nandoon pa rin. Sinabi sa kanya ni Mr. Han na sinabi sa kanila ni Carton na siya na ang mamamahala sa kanyang sarili mula ngayon. At nangangahulugan ito na hindi ang sakit ang nawala, ngunit siya ay ganap na napagaling. Sinabi ni Mr. Han na mas alam niya ang makakabuti kaysa sa kanya, at binanggit din niya na magiging mas mahirap kung wala ang paunang lunas ng propesor sa kanyang paggamot. Binabati siya ni Mr. Park sa pagpapagamot, at sinabi niyang mas higit siya pinalad sa mga kaibigan ni Sabine. Ang propesor ay mas capable kaysa sa ibang manggagamot doon, at ginawa niyang mas mabuti ang mga bagay para sa kanya nang ang iba ay sumuko na. Tulad naman ng para sa Carton, siya ay isang kilalang healer na kahit na ang nangungunang top 10 sa mundo ay nais na maging kapanig nila. Gayunpaman, lahat sila ay willing na pumapasok upang tratuhin siya. Dahil lamang sa pagkakaibigan nila kay Sabine, ngunit hindi niya itinuturing na sila ay mga kaibigan ni Sabine, at nakalaki ng utang na loob niya sa kanila.